politiko. So, ito, kilala niyo 'to? Oh, kahapon ibinalita ko yung ngak-ngak ng Isabela. Pero bumabanat na naman yung ngak-ngak ng Isabela. Eto siya ngayon mga kaibigan, oh. Anong masasabi mo dun sa sinasabi ng mga Marcos vlogger na si BBM daw ang bayani sa pagbulgar ng mga korupsyon? Sabi po yan ng mga Marcos vlogger. Hindi siya bayani dahil isa siya sa mga korap na nagnakaw. Okay na yan, hindi ba makapagsalita ito na maayos? Kailangan ba talaga pasigaw? Kailangan ba talaga pabulyaw? Yun yung nagtataka ko dito sa kupal na 'no, eh. Pera ng taong bayan. Kami mga Ilocano, isinusukan na namin siya. Pero sa totoo, Putang ina mo. Pina sina sinangkalan mo pa yung pagiging Ilocano mong kupal ka. namin siya in the beginning. Pero sa totoo lang, kung meron kang girlfriend at niloloko ka niya, may kipag-break ka ba o hindi? Lahat ng mga Ilocano nakipag-break na kami sa kanya at itinatakwil na namin siya. Ayaw na namin siyang maging leader. Ina, akala mo naggagaling-galingan, ayaw na namin siya maging leader. Ikaw lang yun, wag mo kaming idamay, bobo kami, kontento. 'Di ba? Ang pinagtataka ko dito, bakit gano'n? Bakit kailangan mong dagdagan ng drama? Bakit kailangan mong dagdagan? 'Di ka ba puwede magsalita lang ng maayos? Para pinagdududahan ko yung ano, eh, kapasidad ng utak nito, eh, para may something, yun lang. Okey na. Sana nabalita na natin yan kahapon, siguro may second part tayo, pero dito tayo. Ito, matagal ko na nakikita 'to. Tol, sana gibain na yang purpose at iba pang ayuda ginagamit lang sa mga kupal na mga nakapaligid kay BBM, David De Guzman. O sabihin po natin 'yan sa mga mambabatas. 'Di ba? O eto, matagal ko nakita ko. Ito yung hinahamon ni Alfred ng debate. Abay nang makita ko, inang, Diyos ko, bigla akong naawa dito. Hindi na makapaglakad dahil sa bigat ng katawan. Ngayon lang ako nakakita ha, na parang isang tao may kaakibat na drum sa katawan. Pero lintik din ang kasinungalingan nito. May mga issue siya na binabanggit na nagpunta siya sa Ilocos, ganito, isablay naman ng tarantado. Ipinaninira niya, yung tulay ay gawa daw ni Sandro. Pero hindi niya ipinakita kung sino nga ba ang tunay na proponent nito. Okay, isa-isahin natin. Yung mga alingas-ngas ng bakulaw ng mga Duterte na pinagpipilitan ng kanyang kasinungalingan, mga kapatid. O to, disclaimer lang kung masasaktan. Ito si Jesus Duque ha. Nagpapakilalang ewan. Ito yung kanyang laban. Okay, 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 okay. Sa dalawa, tatlo to. Eh. President, do not joke about your health. You are leading a country. Ang lakas mag-trip ni Bongbong, no? Magpapa-announce siya na napunta siya sa ospital. Pagkatapos, kinabukasan, yung nag-announce na ospital siya, i-interviewin siya. Tapos, ngingiti-ngiti siya, sasabihin niya, huwag kayo muna maging excited. It is not a life-threatening medical condition. Pakialam namin. Di ba? Alam namin eh, putang ina nyo, panira kayo ng panira. Sinabi nyo patay nyo na. Sinabi nyo naghihingalo na. Pero pag sinagot kayo ng katotohanan, nasasaktan kayo. Di ba? Bobo! May pagkasintu-sintusong si Jesus. Samantalang, buti pa nga ang presidente, dinidisclose ang kanyang tunay na kalagayan pangkalusugan. Samantalang yung vice-presidente nila, naglaslas na sa leg, may laslas pa sa braso, hindi alam ang dahilan. Ha? Oo, at yan. Yan yung mga kasinungalingan ng ano to. Pagmamagaling ng tarantadong to. Pero pag hinamon mo ng debate, takbo ng takbo. Nagmamagaling sa social media, pero alam natin, lahat naman ng content nito, puro kasinungalingan at pagpapasikat lamang. Hindi ko nga alam kung magkamag-anak si Badung at Eto. Sir, hambog din yan. Sobra. Jack Villanueva, shoutout. Sobra ang kahambugan nito. Hirap na sa paglalakad dahil mas malaki ang katawan kaysa sa paa. Di ba? Pinipilit pa rin maging tanga dahil hirap daw yata kumita. Mukhang pinagkakakitaan na lang social media kasi nungalingan pa gamit niya. Di ba? Wala ba namang katarantaduhan nagpapakaaso kay Chabit to? O eto pa, ito yung ano niya, sinasabi niya, oh. Eto sinubaybayan ko 'to. Itong proyektong 'to,
mula nung natangay ito ng bagyo. Actually, tatlong malalakas na bagyo sa Ilocos Norte ang tumangay nito. Panahon ito talaga ni Sandro. Ito yung Gabo, yung pangsuporta nila sa dike. Na-wash out po yan. Hindi ko lang matandaan kung kailan. Basta unang termino ni Sandro yan. Pinangako kaagad yan ni Sandro. Actually, may nagsabi sa akin, 6 na phases daw yan. Yung ipinapakita, ito, papakita ko sa inyo kung tong si Jesus Duque, tarantado to. Ito. Tayo ngayon sa Barangay Gabo. Gabo, hindi Gabo. Okay? Nagmamagaling ka, hindi mo alam sinasabi. Lawag, Ilocos Norte. Kung saan ginagawa yung Specifically, Gabo Norte. Okay? Dalawa yan. Gabo Norte. At actually, tatlo nga pala Gabo Sentro, Gabo Norte, Gabo Sur. flood control mitigation project na dapat tapos na noong September 2025. Kasama ito sa budget ng GAA. Yung fifth phase. Tapos na. Dapat nung September. 2025. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. So, malapit lang din ito sa DPWH Regional Office. Ang nakakapagtaka, yung amount nito na 47 million, Anong sabi niya? Malapit lang din ito sa regional office ng DPWH. Bobo. Ang regional office ng DPWH is in San Fernando. Paano naging malapit ang Lawag City sa San Fernando, La Union? Tignan nyo kung gaano kabobo to gaano katarantado Yung sinasabi niya na proyekto niyan, that is phase 5. Normally, nakalagay sa karatula, nakalagay sa tarpaulin, date to be finished is September 2025. Pero, awarding doon sa aking kaibigan, allowed naman daw yung extension ng pagtapos ng proyekto, lalong-lalo na kung maraming mga panahon na hindi nakapagtrabaho dahil sa mga bagyo at iba pang mga dahilan kung bakit hindi natapos. Allowed po yan ng DPWH. Okay? Lalong-lalo na nakapagpatagal dyan, nung sumambulat yung usapin ng DPWH patungkol sa mga infrastruktura noong Oktubre. Kaya yan po ang dahilan kung bakit naudlot yung pagtatapos ng proyekto niyan. Pero, yan po ay tinatapos na at matatapos na by month of March ngayong taon. Kaya ito, itong bakulaw na to, ang tanging dahilan lang niya para mag-vlog ay para manira, pero iniiba niya ang istorya. Diba? Diba? Kwento ng kwento, hindi naman pinapaliwanag, makapasira lamang. kahalintulad ng amount ng proyekto doon sa Cabit, Barangay Cabit. Tanga, konektado yan. Yang tranche na yan, yung dike na yan, konektado yan hanggang dun sa Lapas. Bubo. Lapas, Talingaan. Oh. Ay, dakdak ng dakdak. Arlene Piandiano, maraming salamat po. Okay, thank you. Sana nag-report na lang din, nasa area na lang din, sana kinausap mo na yung district engineer para kumpleto ka na. O di kaya pumunta ka mismo sa munisipyo. Sa may Lawag City kasi kaya nilang ipaliwanag yan. Bubo. Ewan ko to. Kung saan 47 million din ang flood mitigation and flood control construction doon sa nasabing barangay. May picture So ano ibig sabihin dito? parang buteteng nakatayo. Pare-pareho ang amount. Inirelease pare-pareho noong March 2025 at pare-pareho dapat matapos ng September Ay, fake news ka naman doon.
Hindi porket nilagay yung ano, yung amount ng proyekto ay inirelease na. Hindi yata alam ni Jesus ang kalakaran sa DPWH sa pagre-release ng pondo. Wa? 47 million ni-release kaagad? Bobo. Ano yan, panahon ni Digong? Di ba? May mga tranches ng pagbibigay ng pondo dyan. Depende sa porsyento ng pagkakatapos ng proyekto. Buntang. 2025. Pero ano nangyari? Ito pa. Puro pa Actually, river, puro pa construction. actually, At sa tingin ko, ang katotohanan po niyan, that is a 92% finish. Actually, finishing na lang po yung ginagawa dyan sa Megabo. Di ba? Papasok na po ang phase 6. Okay? Na kung saan pag-aagandahin yung lugar na yon para magamit pang komersyo. Dapat inaalam kasi yung plano. Hindi yung dakdak ng dakdak. Jesus! nauna yung hatag kaysa sa paglatag. Ayun ang yan. Mas magaling pa to sa engineer. Anong profession ni Jesus? Puta, ilan to? Ang profession nito sa tuwing handaan, present. So, paano? Hindi na natin patatagalin. Kayo na ang bahala na mag-isip. Kung ako nasa Ilocos Norte, hahatiin ko itong hapon na to. Hahamunin ko ng habulan. Kaya na kasi naman, ito ba, dadagdagan ko ba? Ito yung sinasabi niya sa Gabo. Okay, bibigyan kita ng proyekto na mali ang sinasabi. Nagsusumbong kami sa taong bayan. Mm. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspection sa mga tulay. Okay, this is the San Marcelino Bridge. Ito yung sinasabi ko sa inyo na matagal ng panahon na problema ito. Noong nasa Pilipinas pa ako, kailangan mong sumaisakay sa bangka ang sasakyan mo, o di kaya umikot ka pa ng napakalayo, dadaan ka pa ng Solsona, dadaan ka pa ng Marcos para mapuntahan yung 3 barangay na yan sa may San Marcelino de Gras. You So ngayon, noong 2019, inumpisahan yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 3 taon na binigyan ng pondo na nagkawalaan. Ito yung sinasabi ko na kailangan imbestigahan na hindi ma-open-open. Okay? Yung pagpapatag, yung pagdidikdik, yung pagtitingin, pagbili, yung bypass road na magkukonektado sa tulay na yan, hindi na umpisahan pero may pondo yung mga yon. It started noong 2019. Panahon ng pagka-mayor ni kaibigan kong si mayor dati. Ngayon bukal na si Joe Prisagid. Pero sabi niya, hindi naman proyekto daw yan ng that is a project of the national government. Proponent by Aime. Aime ang humiling niyan sa national government. Ngayon, itong si Jesus, walang kaalam-alam, walang alam, at hindi alam, pero ibinibintang. Ibinibintang na naman kay PBBM. Okay, actually, yung pagpapatayo ng mga poste niyan, really, nagsimula yan noong 2024. But take note, funding ay bumuhos mula 2020. Ito yung sinasabi ko na 2020, 2021, 2022. May pondo yan. Pero bakit hindi nasimulan? Nasaan ang pondo? Sino nagbulsa? Remember, hindi pa presidente si BBM noon. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. Sira yung tarpaulin. Wala nang makuhang detalye. Ngayon, Walang makuhang detalye. Ibig sabihin, wala siyang alam doon tungkol doon sa tulay. Pero bakit niya ibinibintang kay Sandro? Pero bakit niya ibinibintang kay BBM? Kita ninyo? Kita ninyo ang purpose ng gagong to? Manira lang na manira ang tarantado. Hirap na sa paglalakad. Tingnan nyo. etong tulay na ito ay hindi pa tapos.
At ang sabi ng aming nakausap na 20? 24, 25. Totoo yan, 2024, inumpisahan yan. Yung mga poste niyan. Pero yung funding niyan, nagsimula pa 2020. Kasi, pre-propose yan 2019. 24, 2025 ito. Oo, sa 20 hindi kami nag-rookie. Oo, di pa naroon din, no? Oo, maroon na. dito sila dumadaan ngayon. Ang pedestrian o yung mga tao ay Pedestrian daw. Actually, pwede kang umikot sa may Marcos, pwede kang umikot din sa Solsona. Yan yung iniikutan namin. Kaya lang, babaybayin mo oras. Talaga, mga 2 oras, paikot ka lang. Samantalang ito, pag natapos to, mula sentro ng Dingras, pwede mo na makaabot ka na ng San Marcelino na hanggang 30 minutos lamang. nagsaga na dumaan dito. So, makikita Yan, tapusin ko na. Inano ko lang yan. Kaya ito, hindi ko masisi kung bakbakan ng bakbakan ito ni Alfred at iba pa mga vlogger. Kasi nga, style gago din to. Di ba? Katarantaduhan din. Kaya ikaw, Bakulaw, open ako kahit kailan tayo magdebate. Gusto mo, isama mo pa tatay mo. Lang. Parating nyo yan sa kanya. Arthur Taroy, si Bakulaw, nagnakaw. Sabi dito, Alili Lohero, good day all Cavite and all Kaloyal. O ngayon, yan yung mga trending issues ngayon, no? So, punta naman tayo dito sa main issue natin.